Good morning guys dito sa Moscow, Russia. Kaya gising lang natin guys. Kaya ayan ang ating mukha at atay parang nasa bunutan ng unan. Ay, hindi ako pwede magsalita guys ng malakas at ayan, nasa second floor tayo yung aking bed at meron ako sa baba. Tatlo kaming girls sa isang room. Kaya ngayon magligpit-ligpit tayo ng higaan guys bago tayo pupunta sa ating part-time. Ayan, tupi-tupiin natin ang ating kalat. Mga unan, kumot. Ganyan lang aming buhay dito sa Moscow, guys. Kailangan namin na makishare para hindi masyadong malaki ang aming babayaran sa bahay. Ito ay 7,500 kami. Parang 5,000 a month pesos yun. Kaya, kailangan nating magtipid at matutong makisama sa mga kasama para hindi ka lipat ng lipat at para hindi ka magkaroon ng problema. So yan guys, mga mababait naman yung mga kasama ko ngayon. At ayan, nandyan na lahat sa aking bed, nandyan yung artal, lahat na guys. Nandyan na lahat. Kaya ganun ang aming mundo dito bilang isang OFW para ikaw ay makatipid. Ayan, ayan. Namamaga ang ating mukha man guys. Hello guys, welcome back ulit dito sa aking channel. Ngayon ay Saturday at oras na naman natin ng magpa-part-time sa salon. So maaga tayong gumising ngayon dahil magbibiyahe tayo, magbabas tayo. So mga 1 oras yung ating bubunuin. So katatapos ko lang ng aking paggagayag. So tana, pakita ko muna sa inyo yung bahay namin. Ayan o. Ito yung aming bahay. Ayan, 5 kami nakatira dito. Share kami sa upa. So, ayan. Ito naman yung aming room. Ayan yung aking bed. Christmas araw-araw. At andyan na rin yung aking sampayan. At siya nga pala guys, yung aking sa baba ay maaga pala siyang umalis. Mas maaga pa pala siya sa akin. Time check niyan ay 6:30 ay 6:30 ng umaga at doon sa kabilang bed tulog pa. Mamaya pang alis niyan. Ganyan kami dito guys. So ayan, nandiyan na lahat sa aming room. Sampayan, tulugan, sa aming gilid ng bed, lahat nandiyan na. Mga lotion, sari-sari, abubot. So ganyan ang aming buhay dito sa aming boarding house. Ayan. Tahimik naman yung aming lugar guys kasi walang nagiinom sa amin na araw-araw o every weekend. Hindi kami pala inom. Nagbagong buhay na kasi kami lahat guys. So ayan. Ganyan ang aming boarding house. So ayan ang aming entrance. Nag-voice over lang ako guys kasi may tulog pa sa amin. Yung kasama ko sila ay tulog pa siya. Ayan yung aming halaman, ang aming entrance, saka yung aming shower room. Malinis siya. Bago pa siya. Bagong renovate yung aming boarding house. Ayun naman ang aming toilet. Malinis din. Pwede kang kumain dyan kasi lagi kami naglilinis. So, ayan. So, good morning guys. Welcome back ulit dito sa ating channel. Ngayon ay 8:30 na ng umaga. So, maaga tayo ngayon dahil yung ating salon ay kailangan nating makarating ng 10 o'clock or 11, bago mag-11 kasi medyo malayo siya. So, hindi ko alam kung may book ba ngayon ng maaga. Minsan may client ng 10 or 11. Kaya kailangan nating makarating doon ng mas maaga. So, ayan guys, malamig pa rin kami dito. Pa rin ang snow ang aming paligid. Ito yung park, yun ang bahay namin, oh. Ayan. Ang aming bahay. So, maglalakad tayo dito ng 10 minutes. Sasakay tayo ng bus. Baka 2 sakay tayo ngayon. Kasi, napakamahal mag-taxi guys. Kaya,
kailangan nating magtipid-tipid at agahan ang ating alis. So ayan, makapal pa rin ang aming snow dito. Sobra pa rin lamig. Pero iba-iba ang lamig ngayon, guys. So, ayan. Ang mga uwak at ang, ano ba yan? Ano man tawag diyan? Kalapati. Ay nagsama-sama. Hindi sila nilalamig, guys. Ang uwak dito ay normal na lang yan. Para na lang hindi yan silang kalapati. Kasi dito, guys, sa Russia, inalagaan nila yung mga ibon. Hindi nila kinakain. Hindi nila pinapatay. Pinapakain nila yan. Kami nasa city, guys, pero meron kaming, marami sila ditong part na parang nasa probinsya din. Ayan o. Ang gobyerno kasi dito, naglalaan talaga sila ng space para ma-feel pa rin nila yung natural na nature sa mundo. Hindi katulad dyan sa Maynila na wala na yatang part dyan eh, no? Tulad dito. Dito sa, sa Russia, bawat barangay, bawat may mga apartment, mayroon talaga yung nilalaan na part. Ayan. Ito, guys, kapag summer, maganda dito kasi green. Maka-feel mo talaga na wala ka sa city kasi malalaki yung puno. Yan kasi pag lumaki, pag winter kasi, pag summer kasi, magkakaroon ng dahon tong mga puno na to. Kaya hindi mo masyadong mapansin na may mga building sa paligid. Tapos maririnig mo yung mga ibon. Ayun, mga uwak yun, guys. Sumasama yan sila sa sa mga kalapati. Kaya yun ang kagandahan dito sa bansang to. Ayan o. Dito kapag masipag ka lang, nako, at marunong ka sa pera, yayaman ka talaga. May posibilidad na yayaman ka at meron kang kapartner sa Pilipinas na tumutulong sa iyong magpundar. Mabilis ang buhay, guys, kapag ang OFW ay may kapartner sa Pilipinas. Kaya lang sa aming katulad ko na ngayon palang lumaki yung mga anak ko, siyang naging alalay ko sa lahat. Pag-iipon, pagpupundar. Kaya ngayon pa lang talaga ako kumbaga nakautay-utay ng pundar. Pero nung panahon na yung maliliit pa sila, wala talaga, guys. Kasi hindi tayo pinalad sa ating partner. Kaya sana sa mga mag-aasawa pa lang dyan, piliin nyo, hindi lang love, kailangan piliin nyo yung taong may pangarap tulad nyo. Kasi kapag magpangarap at magka-partner kayo, haalis ka man ng bansa or alin mo sa inyong dalawa, mabilis ang improvement ng ating buhay kapag may maganda tayong partner sa buhay. Yung tutuwangan ka habang ikaw ay nagkumayo dito, tinutulungan ka rin na magpundar sa Pilipinas, hindi yung maghihintay na lang ng padala, maghintay na lang ng hulog ng langit. Kaya ang bagal-bagal, guys. Yun yung nagiging problema sa mga OFW, karamihan. Sa amin dito, partner sa Pilipinas ay nahirapan kami kasi kami makauwi kasi hindi kami makapundar-pundar dahil yung aming kinikita, inaiipon mo lang, mag-ipon nga, pero napakabagal. Pag sa bangko lang, kailangan talaga yung ating pamilya sa Pilipinas ay magkaroon din sila ng hanap buhay or kahit anong business na pwede nilang i-start para pag habang nandito kami, gumugulong na yung or nag-i-start na yung yung business, bumagsak mo yan, pwede pa makabaon kasi nandito hanggang hindi siya maging stable.
Kaya kami mga OFW, kung may ganyang mga business sa Pilipinas, may chance na makabalik kami ng mas maaga, makauwi kami ng mas maaga. Hindi yung lahat na lang iasa na lang sa amin. Kaya natatagalan talaga kami hanggang kami dito na talaga tumanda. Tulad ko sa sitwasyon ko ngayon, medyo mabilis yung buhay. Nung lumaki na yung anak ko na marunong na siya sa akin tumulong, yung mga bagay-bagay na tulad ng mag-ipon, mag-open ng account. Kasi yung nagpagpunta ko dito talagang zero balance talaga ako, guys. Nagsara talaga yung aking account. Kasi yung pagpunta dito hindi ganong biro ang gastusan, lalo't ako lang mag-isa. Siyempre habang nag-a-apply ka, may binubuhay ka, meron kang sinusuportahan, kaya nahirapan talaga ako. Ngayon, nung pagpunta ko dito, laging may problema sa aming papel. Kaya mas pipiliin mo magstay kasi kaysa nangangamba ka na baka hindi ka makabalik. So, yun yung rason kung bakit ngayon pa lang tayo nag-start. Pero anyway guys, malayo-layo na rin naman ang ating narating kaysa noon. Ngayon, iba na kahit pa paano. Nakagawa ko ng kubo, nakabili ako ng luti sa tulong ng aking anak na babae. Sana ganun guys, kung kayo may anak, asawa, kapatid na may OFW, sana tulungan nyo ang inyong mga kamag-anak nasa abroad, kasi para makauwi sila ng mas maaga. Kasi sa tingin ko guys, sa aking experience, kung may tutuwang lang sana sa amin na magpundar habang kami ay kumakayod, mas maaga yung aming uwi, mas maaga yung ginhawa ng buhay kung sama-sama tulong-tulong tayo kahit nasa Pilipinas. So guys, nandito na tayo sa salon. Naglakad na lang ako kasi nalit tayo ng ilang minuto, pero is okay lang kasi wala naman din yung client ang ganun kaaga. So, ayan ang ating buhay dito sa Moscow, Russia. Malapit lang kami sa tindahan. Ayan, yun dyan yung kami mag-grocery. Pag walang ulam na baon, so punta lang tayo dyan. Pag walang client, so bibili ng pagkain. Dito na kaya si Inday. Ayan na yung sasakyan ng receptionist. Dito guys, kahit na mahirap ka lang, may sasakyan talaga mga tao dito guys, kasi malalayo yung mga malalayo yung mga lugar. Ayan, ito yung salon na aking pinaparte mo yan every Saturday. Pearl Asian Spa. Buksan natin. Bukas. Hello. Morning. So, ayan guys. Hello guys, welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Ngayon guys, nag-hintay tayo ng clients. Wala kami client ngayon. Kita mo. Pupo lang tayo dito hanggang sa matapos yung oras. Mga alas 5 daw meron kami. So, ito yung buhay-buhay namin dito sa Moscow, guys. Pupo lang muna kami kasi hindi namin alam kung ilan ang client namin ngayong araw na to. So, yun guys, kailangan natin
sipag, tiyaga, at para mayroon tayong nilaga. Dito kasi sa Moscow, Russia guys, marami siyang mapagpilian na trabaho, sipag, at hindi ka tamad-tamad. So, lalaki talaga yung kita mo dito guys. So, ngayon tayo ay holiday natin sa bangko. So, kailangan nating mag-part-time para mayroon pa tayong extra income bukod sa ating full-time. At alam niyo na guys, kailangan talaga nating magsipag dahil tayo ay may goals kung hanggang saan at ilang taon lang tayo dito sa bilang isang OFW. Kasi kailangan talaga nating mag-goals guys, kasi hindi pa na habang panahon na andito lang tayo. Siyempre nangangarap din tayo na bumalik ng Pilipinas at mag-start ng ating sariling business. Kaya at nangarap din tayo na dating ang panahon na tayo naman yung maging amo. Bisyosa lang ba na? Anyway guys, ito nakaka-boring din kasi pag wala kang ginagawa, sa totoo lang. Kaya kanina naglinis na, malinis naman yung salon, ka lang nakaka-boring, nagliwalis-walis tayo at ngayon hindi ko alam kung anong gagawin ko, kakain na lang siguro tayo. So yun lang guys, wala tayong mapagkwentuhan kundi yung ating buhay-buhay dito sa Moscow, Russia, at bilang isang masahista at OFW dito. So, yun lang masishare ko sa inyo na ang buhay namin dito ay masaya. Kahit marami sa amin walang dokumento dahil napakahirap magkaroon ng dokumento dito guys. Napakahirap at napakamahal. At madali naman kasing yung alam mo yung pera, madali lang naman kasing kitain kung masipag ka lang. Kaya kung mayroon lang sanang marami kasi itong na-scam sa visa. Kaya mas karamihan sa amin pinili na lang na walang visa. Kasi pag nag-apply kami ng visa, 50-50 talaga. Maaring mag-success ka, maaring mawala lang yung pera mo. Yung iba naman, nagkaroon sila ng mga partner dito at pinakasalan sila. Pero tayo kasi guys, kasal tayo, kaya kahit wala tayong asawa, hindi tayo pwedeng magpakasal or hindi tayo pwedeng magbo-boyfriend dahil kahit useless lang ba. Hindi ka naman pwedeng mabigyan ng papel. Maliban lang siguro kung ma-inlove ka talaga ba. Pero ako kasi, kung mag-aasawa man ako, isang purpose lang yun, para magkaroon ng dokumento na hindi ka na-apply ng visa. Kasi napakamahal ng visa guys. Halos alam mo, tapos 50-50 pa yung kung mag-success ba. Marami kasi dito mga agent kaya na tinatakbo lang yung pera. Kaya yung iba hindi na nag-a-apply. So guys, welcome ulit dito sa aking channel. Ngayon, nakadalawang client na kami. So guys, ito yung ating mundo. Nakadalawa kami. Ako pala, nakadalawa. Yung kasama ko, yun. Mayroon akong 1,000. Swerte tayo ngayong araw na to. Thanks God. Yun ang kasama. Pinagtik kasi niya ng maganda. Sabi niya, Chay! Ay, tinaupan niya. Kaya binigyan kami ng magaling mag-entertain to. Kasama ko, O, diba? Ganun lang yung bunlangan. Marunong kang makipag-halubero. Tatanong ko din, Alexei, Ay, buti hindi ko kasi naintindihan yun eh. Ang titigas ng ulo niya, yung sa mga points ba dito ate? Yung ay oo. Yung niya, tsaka yung dito sa may gitna ng dito. Ay, ganun din yung isa. Tsaka yung ganito niya. Oo, ganyan. Kasi daw yan, parang pingpong. Ano ba yun? Sabi niya. Kaya dito daw masakit din yung niya. Yung lang nagpingpong sa akin. Hindi. Kasi sabi niya, this one, sabi niya. And this, dito sa likod, tsaka dito. Kailangan gusto niya, easy lang daw. Sobrang hard kasi yung muscle niya. So, ayan guys, ang aming mundo dito. Hello guys, tapos na ang aming duty dito sa salon, Philippine Spa. Philippine Spa Salon pala, Philippine Asian Spa Salon. Teka. Tingnan. Hello guys, ngayon tapos ng ating duty dito sa Philippine Spa Asian Spa Salon. So ngayon uwian na kami. Magpahatid kami sa aming receptionist doon sa
sakayan ng bus. At yung kasama ko naman, magpahatid din siya doon, malapit sa metro. So, sa metro siya, magmi-metro siguro siya. So, ngayon guys, pauwi na tayo ng ating bahay. So, excited. Yan aming mundo dito sa Russia. Kung gusto mong lumaki ang kita mo, kailangan mong mag-part-time, kahit holiday. At kailangan mong rumampa ng bonggang-bongga para ikaw ay makaipon at lumaki ang kita mo dito sa Russia. Dito kasi sa Russia guys, yun nga, malaya kaming magpa-part-time hanggat gusto mo at hanggat kaya mo para lumaki ang iyong kita. Yun ay nakadepende sa iyong mga kamay. Kaya guys, samahan nyo ko, magbabas tayo ngayon at gabi na, nagugutom na naman ako. Alam nyo bang ang inyong inday, lagi akong gutom. Grabe. Lagi akong naiisip ang pagkain, kaya tumataba ako ngayon. 2 kilo ang dinagdag ng ating timbang, kaya kailangan nating bumalik ulit sa pag-exercise daily. Pero nito kasi mga nakaraan sobrang stress tayo, kaya pinupukusan natin yung mga bagay-bagay na hindi dapat pukusan. Kaya ngayon guys, samahan nyo ako at ibabalik natin ang ating alindog sa mundong to. Kaya guys, maraming salamat sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. At ito guys, at andyan ang aming receptionist, so ihatid na niya kami. Dito na tayo ngayon, maghintay tayo ng bus. Binaba ako dito sa bus stop ng aming receptionist. So ngayon maghintay tayo ng M2 para doon kasi dalawang sakay ako pa mula dito hanggang doon sa Lubyanka. Matay na isang bus kasi doon na yung bahay namin. Kaya maraming salamat guys, binaba ako dito ng aming receptionist. Ang babait ng aming receptionist kasi hinatid kami dito sa sakayan ng bus. Kasi pag doon sa aming salon, saan ako nagpa-part-time, tagal. Kaya mas mabilis kapag hinahatid kami dito sa yung station na mabilisan. Every 10 minutes siyang nadating yung bus. Kaya samahan nyo ko guys, nandito na ang ating bus. Hello guys, nandito na ako ulit. Malapit ako sa bahay, naglalakad tayo guys, o kararating lang doon yung bus station ko. So mga 45 minutes din mula doon sa aking sinakyan na bus. So ngayon maglalakad tayo, dadaan tayo dito sa grocery kasi wala tayong itlog sa bahay, wala akong pang breakfast. Kaya guys, ang ganda ng panahon ngayon, napakalamig, malamig yung aking paa. So natapos din ang ating araw at napaka-productive talaga yung araw natin ngayon. Super busy, kahit naka-3 client ako, 2. Pero 2 hours and half lang yung namassage ko. So ayan guys, ito yung piat, tadaan tayo dito. Pero bawal ang camera, kaya okay naman na natin to. So time check guys, 10:30 na ng gabi dito sa Moscow. Nakapamili na rin tayo ng ating pagkain. Hanggang Monday na to guys, kasi baka hindi ako makalabas bukas. Tatama rin na ako lumabas, wala akong part-time bukas eh. So kailangan natin magpahinga. So enjoy natin yung araw bukas, pero walang kasiguraduhan kasi minsan natawag basta-basta yung mga salon or kliyente ko. So we're praying lang guys na may client tayo bukas, pero kung wala naman okay lang. Kaya ayan, 10:30 na ng gabi dito. So ang duty namin mula 10 to 10 dapat, pero pag wala kasing client, pinapauwi na kami ng mas maaga. Kasi yung salon ngayon na pinag-part-timean ko ay Pilipina yung may-ari. Nakapangasawa siya ng Russian. Kaya ayan, ito yung part malapit sa amin. Ito yung ating dito, ang ating buhay. Pag umuwi, singit-singit na lang talaga guys kapag mag-grocery ka, kung anong kulang mo sa bahay, kasi malayo kami sa sa bilihan. Kaya hindi pwedeng biglain kasi napaka mahal ang taxi. Tapos maglakad ka naman, mabigat.
Malayo. Ayan. Nakailang pahinga din tayo nito guys. Kasi mabigat. Ayan guys. Dito sila guys. Inaalagaan talaga nila yung mga ibon oh. Gumawa pa sila ng bahay oh. Ayan oh. Bahayan ng ibon. Squirrel pa yung iba. Yan. Squirrel yan. Saka ibon yan. Mga kalapati. Ang matataba ang kalapati dito guys. Kasi lalo na yung mga matatanda. Kahit taglamig, may mga kalapati pa rin dito. Inalagaan nila yung mga nature dito sa paligid nila. Isipin mo guys, ang daming bahay yan, oh, yan. Mga building yan, oh. Pero magtataka ka, may squirrel dito. Diba? Kahit gabi na yan sila, magugulat yan sila na kanilang mga aso. Ayan, oh. Lahat yan, kapaligid sa aming building. Pero ito, pag ma-feel mo pa rin na siya. Kahit malapit kami sa city. Malapit sa city talaga kami guys. Kasi nandito kami sa Moscow, hindi to Dacia. Ilang mga 30 minutes lang mula dito sa Moscow City. So hindi to probinsya. Kaya ang maganda dito kasi nalagaan nila yung mga nature nila ba. Ayan. Ba? Ilang pahinga ako nito. Bigat kasi ng aking dala-dala. Mabigat sa kamay. Hingal. Pag ikaw may problema, pwede ka munang upo-upo dito bago ka umuwi. Ayan yung bahay ko. Yan ang building ko dyan. Diba? Pero guys, nagtataka nga ako. Maiba nga tayo. Yung taas namin ba? Walang tao. Pero pag alas 12 ng madaling araw at hanggang alas 2, may nagtatakbo-takbo ba? Tinadaanan nga natin guys, talagang walang tao siya. Ilang beses na namin itong tinitingnan kasi minsan kasi nakakaano din siya, nakakadisturbo ba na kung kailan gabing-gabi na saka may takbo ng takbo, magmumove ng cabinet, mga ganun ba. Yan, madadaan nga tayo. Kaya isang araw binidyohan ko siya, kaso lang hindi masyadong marinig yung takbo dahil naka-on yung aming heater. Kasi dito guys, hindi kaya yung heater lang nila dito kasi meron silang centralized na heater. Hindi talaga kaya kapag sobrang lamig, kaya meron kaming sarili pang heater na binubuhay. Saan ko dadaan? Tignan mo guys, itong aming kapitbahay sa taas. Kami kasi first floor. Yung second floor namin, ay wala talaga siyang tao. Pero may tumatakbo siyang tumatakbo. Guys, natatakot na. Ano ba, no? Dito kasi marami din ganun. Tignan mo guys, oh. Yung taas namin, yan, walang tao yan. Dito tayo dadaan kasi. Yan ang building ko, oh. Wala talaga yung tao. Kahit minsan hindi namin yan, oh, dilim na dilim, oh. As in, sira-sira pa yung bintana. Pero sa madaling araw, mayroon siyang tumatakbo. Ayan, oh. Ayan, madilim na madilim guys, oh. Yung dito sa gitna. Oh, yung amin. Buhay na yung ilaw namin, oh. Ayan, oh. May tao sa kusina, oh, may ilaw. Pero yung taas namin, as in, walang tao. Ayan, oh, dilim-dilim. Nakakatakot kaya siya guys. Kasi magtataka ka. Buhay na buhay yung mga tao. Sa taas. Diba? Ang kakapal ng snow dito guys, oh. Magtataka ka talaga na saka na siya nagtatakbo kapag madaling araw na. Minsan tanghali din. Wala palang pinipili. Minsan tanghali. Tanghali din. Tumatakbo din. Dito tayo dadaan sa shortcut ba? Sa gilid ko ng building dadaan. Pero hindi talaga to yung mga Russian kasi mahilig din sa shortcut eh. Ayun, taga-tuhod talaga oh. Pwede kang lumangoy. Kasi
Gusto mo mapadali. Dito tayo dadaan sa makapalang snow. Yan. Ay, hindi ta kaya-kayain na. Hindi kaya. Dito tayo. Itong mga dinaanan na medyo matigas na siya eh. Ay. Ayun na. Ay, ang aming building guys. Oh. Maganda naman itong aming building kasi ano, bago po siya ba. Hindi tulad ng ibang building sobrang luma na talaga, pero ito bago po ito. Ayan. Ay, grabe ang kapal ng snow guys. Oh. Sobra yan eh. Ganyan kalamig dito sa Russia. So, dito na tayo. Nanigas yung aking kamay. Higit. Hoy! May tao pala.